O, isa pang reaction regarding dito kay Congressman Acop ng Novaliches yata to, di ba? This past few hearings, alam nyo naman kung nasa ang side siya, no? Kung nasa side ba siya ng tao o nandyan siya sa hearing niya para pagtakpan din tong mga to. Di ba? Halatang halata tingnan nyo. Before we Pakinggan natin siya. suspend our hearing. Go ahead, Chairman. Mr. Chair, Mr. Chairman, if we look at the resolution of Honorable Dan Fernandez, we're supposed to look into or investigate the alleged 297,000 excess deaths. Hina ng boses mo. We're not here to cast blame. Wag daw manisi. I think everybody will agree with me that hindsight is the perfect science. Madali lang tayong mag-pinpoint ng mali after an operation. Kasi hindsight it's a perfect. No. First few months pa lang, dami na nakahalata, pero nakinig ba kayo? Kasi kasama yun sa plano. Science. But if you were in my place, when I was in the service at ikaw ay na-ambush, Sa pelikula, it's sa an emergency situation. yung mga nasa serbisyo, Yung unang darating sa isip mo, yun ang gagawin mo. Now, may I ask all those people or asking anong masamang nangyari? If you were in the shoes of these people now, in the DOH, IATF, kung kayo po nandun, ano po kaya ang gagawin ninyo? Simple, sundin nyo yung batas and sundin nyo yung protocol na first one or two adverse events, di ba? Stop nyo yung roll out. Sinagot ko na. Would you have done better? I think you should ask yourselves that. Yes, I will do better or I could have done better. Why? Kasi hindi ako binayaran eh. 'Di ba? Hindi katulad ng mga nakaupo, halatang bayad eh. Hindi ako ganun kagaling siguro, hindi ako doktor, hindi ako epidemiologist, pero pinagmamalaki ko, meron akong common sense. Common sense natutumba na nga sa mga back center, hindi pa rin kayo tumigil, 'di ba? Sa mga clinics, sa hospitals, anong instruction sa pasyente pag binigyan mo ng gamot? O Mrs. or Mister, once na may naramdaman po kayo, tigil nyo po yung gamot tapos tumawag po kayo dito. 'Di ba? Yun ang instructions eh. Yun ang protocol kahit sa ang clinic. 'Di ba? Kahit yung anak mo pinagamot mo, 'di ba? Binibigyan kayo ng instructions ng secretary ng doktor or ng doktor mismo na pag nagtaig po yan o pag may naramdamang iba, ay itigil nyo po, tapos tawagan nyo po or dalhin nyo po agad sa ospital. Pero anong ginawa nyo? May narinig ba tayo? Hindi ka nga pwedeng bring up about adverse events, di ba? Kasi, pagbibintangan ka na conspiracy theorist ka, and then yung mga post pa, ibabash ka, sabihin, oy, kailan ka pa naging doktor? Kailan ka pa naging infectious disease expert? Diba? Kaya lang tayo nandito para tingnan natin kung may mga diferensya Meron. at magawa natin ng paraan Kasama ka. through the enactment of law or Kasama ka amendment sa of diferensya law. kasi halatang pinagtatakpan mo. Ganun naman dapat eh. Pero ang tanong ko, if you were in their shoes, kasi I've been in situations na kailangan mag-decide ako kagad eh. So, yung characterization niya, yung parallelism niya, yung inambush daw siya at saka yung nangyaring scamdemic, no? Na kailangan mo talaga mag-decide. Kailangan mo mag-decide, no? Tama ba 'yon? Yeah, kung gusto mo mag-survive, paano kung yung scamdemic is peke? And during the pandemic, the emergency situation was declared. And therefore, the people in position or Actually, 2024 na guys, no? Kung hindi nyo pa nalalaman, the need was created for the poison to be delivered. Bahala na kayo paano yun tingin. have to decide. Why? Because a wrong decision is better than no decision at all. That is not true all the time. Kasi meron tayong batas na sinusunod. At saka may namatay. Hindi pwedeng ibaliwala yung mga namatay kasi, di ba?
kung meron kang wrong decision at may consequence, may namatay, kailangan mo pagbayaran. Hindi mo pwedeng i-absuelto yung sarili mo. Kasi, nagmadali kami. Nagmadali kami. Diba? Minsan, doing nothing is better than doing something wrong. Tandaan nyo yan. In the opposite nung sinasabi nitong congressman na to. Why? Bigyan ko yung example kung hindi kayo naniniwala sa akin. Dumating yung monkeypox. Ano nangyari? Di ba nawala na lang ng kusa? Yung Nipah virus dumating. Anong ginawa nyo? May ginawa ba kayong something special? Di ba nawala lang ng kusa? So, doing nothing, pag hindi nyo pinansin, nawawala. Ano ibig sabihin nun? Di ba? as far as we are concerned. So, babalikan ko yung tanong niya, no? Sabihin yung mga... Babalikan ko yung tanong niya, no? Para daw alamin ko ano yung problema. Well, kasama ka, congressman. No? Kasama ka sa problema. Kasi, obviously, gusto mong pagtakpan yung biggest scam na nangyari sa buong mundo, which, sa Pilipinas, very evident, kasi around 300,000 ang namatay. And counting. And counting, guys, kasi as of today, no, ang dami pa rin nag-positive sa mga Turbo C. No? O, kailan sila tutumba? In a matter of weeks. In a matter of months. Yung iba nga, wala nang time magpakimo, wala nang time magpagamot. No? Ang bilis, kaya nga tinatawag na Turbo C yan. Okay? So, marami tayong marami tayong mapupulot dito sa nakaraang hearing. And siguro yung previous hearings. Pero, ang tanong is, ano ang gagawin natin? Di ba? Kailangan talaga natin, information is power. Knowledge is power. Kailangan ma-inform lahat, pati may mga betchin na nagkamali talaga sila. And gustong pagtakpan yung isa, if not, the greatest scam na nangyari sa buong mundo. No? Bakit? Kita nyo naman, yung mga in-interview nila, yung mga tinanong nila ng mga head ng department ng DOH. Kahit hindi tayo expert, alam natin, nagsisinungaling sila. So, let me know what you think.